Alam po nating lahat na ngayon ay April Fool's Day. At sa mundo po ng internet, sanay na tayo sa mga prank at peking balita na kung minsan ay nakakainis na. Pero, ito po ang kailangan nating seryosohin at pagtuunan ng pansin. Ang balita po natin ngayon ay narito. Ayan. Ito po ay tungkol sa isang major regulatory shift sa United States na magsisimula po ngayong April 1. Hindi po ito biro at lalong hindi po ito prank. Ang Office of the Comptroller of the Currency or OCC ay maglalabas po ng bagong rules na posibleng magbigay ng full approval para sa kauna-unahang Ripple National Trust Bank. Kaya pag-uusapan po natin kung bakit ang petsang ito ang magsisilbing D-Day para sa mga XRP holders sa buong mundo. Aalamin po natin ang mga bagong regulasyon, ang papel ng XRP sa loob ng bangkong ito at ang mga numerical projections kung paano nito babaguhin ang daloy ng pera sa buong sistema ng finance. Ihanda ang inyong kape at i-check ang inyong mga charts. Dahil pagsasamahin natin ang big news na ito at ang ating sariling technical indicators para makita kung handa na ba ang market sa balitang ito. Yan, simulan po natin kung ano nga ba ang National Trust Bank at bakit ito iba sa karaniwang mga bangko. Ayan. Bago po tayo lumalim sa mga detalye ay linawin muna natin para sa lahat. Ang Ripple National Trust Bank ay hindi po ito yung tipong bangko na mapupuntahan natin sa kanto para mag-withdraw ng pambili ng bigas o pambayad sa kuryente. Hindi po ito retail bank. Ang focus po nito ay institutional. Ibig sabihin ang mga kliyente nito ay malalaking kumpanya, hedge funds, at iba pang financial institutions na humahawak po ng bilyong-bilyong dolyar. Ang trabaho po nito ay custody, settlement at saka asset servicing. Isipin po ninyo parang isang dambuhalang vault ito na hindi lang pera ang itinatago, kundi mga digital assets at stable coins sa ilalim ng federal protection. Ang bakong ito ang magsisilbing tulay para sa mga tradisyonal na bilyonaryo at kumpanya. Ayan, kung saan ay makapasok sa mundo ng crypto nang hindi po natatakot sa mga regulators dahil may selyo ito ng gobyerno. Ayan. Ngayon, ang sa tingin ko po dito, ang sa tingin ko po rito, ay napakatalino ng strategy na ito ni Brad Garlinghouse. Sa halip na makipagkompetensya sa mga malilit na bangko, tinarget po nila ang infrastructure. Pero tignan po natin ang ating daily chart time frame dito habang hinihintay po natin ang news na ito. Yan, ang posibleng impact ng news na ito. Sa ngayon, ang presyo po natin ay naglalaro sa $1.31. At kung titignan po natin ang visuals natin dito sa chart, kasalukuyan po nating sinusubukan ang ating major support dito po sa 1.3211. Ayan. Ayan po siya. At base po sa kasalukuyang candlestick na nabubuo, ay tumagos po siya sa ilalim ng ating major support na ito. Yan, medyo nakakakaba ang sitwasyon sa chart natin dito dahil nasa ilalim po tayo ng support line na iyan. Ayan. Ang ating Hall Sweet Indicator ay nagsimula na pong magkulay red at ito ay magpa-curve downward na. Ayan. Ito po siya para po sa mga baguhan at ayan, ang ating hazard indicator. Nagbabago lamang po ito ng dalawang kulay. Ito ay nagbabago ng kulay green at saka red. Ayan.
Ang ibig pong sabihin ng kulay red at ito ay nag-curve ng pa-downward, ayan, ay may sell pressure po tayo na gustong tumulak. Ayan, gusto pong itulak ang presyo pababa bago pa man magkaroon ng epekto ang April 1. Ang pagiging National Trust Bank ay magbibigay po ito ng Federal Shield. Pero sa technical side, kailangan munang mag-hold ng support na ito, ayan, para maging valid ang ating bullish thesis. Kaya ang opinion ko ay mukhang gusto muna ng mga whales na i-shake out ang mga mahihinang kamay dito sa $1.31 na presyo bago po nila ilabas ang full approval ng news. Ang red curve, yan naman ng Hall Street indicator natin dito ay babala na wag muna tayo masyadong magpakampante hanggat hindi pa ito nag-flatten. Ayan. Pag-usapan naman po natin kung bakit April 1 ang tinuturing na key date para kay Ripple. Ayan. Marami po ang nagtatanong sa comments, bakit April 1? Ayan. Ang updates po mula sa mga influencers gaya dito ni Amelie ay magkakaroon po ng effect ang bagong rules ng OCC ngayong April 1. Ang Ripple po ay matagal nang may conditional approval. Parang student permit lang yan sa pagmamaneho na may mga limitasyon or limitations. Pero sa ilalim po ng bagong OCC rules na ma-activate ngayon pong April 1, mas pinalakas ang posisyon ng mga trust banks na gumagawa ng non-fiduciary activities gaya po ng digital asset custody. Ang petsa ngayon, April 1, ang simula po ng new clarity kung paano po pwedeng mag-operate ang mga digital asset firms sa loob ng banking system ng Amerika. Tinapos na nito ang mga gray areas o malabong batas na madalas gamitin ng SEC para mangipit at mangharas ng mga kumpanya sa industriya. Kaya ang aking opinion po rito ay nakikita ko rito na parang hinintay talaga ng Ripple. Yan ang perpektong timing ng batas bago sila gumawa ng huling galaw. Ang pagkakaroon po ng conditional approval ay patunay na pasado na sila sa prinsipyo. Pero kung titignan po natin ang ating QQE mod indicator dito sa ating daily chart, mayroon na po tayong 5 magkakasunod na red bars dito. Ayan, ayusin lamang po natin. Ayan, para mas makita po natin ng maayos. Yan, kung bibilangin po natin yan, 5 po yan na magkakasunod na red candles. Kasama po yung ating kasalukuyang red bar. Ngayon ay mapapansin po natin na lumalaki ang sukat ng bawat mga bars na ito. Ibig pong sabihin, ang momentum ay pababa. Yan, at ito po ay expanding o bumibilis habang papalapit po tayo. Yan, habang ayan po, April 1. Yan, habang lumalapit po sa petsang ito or ngayon ay lumalaki yung sukat ng mga ito. Kaya ang aking technical opinion po ay ganito. Maaring ito ay isang sell the news event preparation. Alam ng mga malalaking traders na may malaking news ngayon. Kaya binubugbog nila ang presyo sa $1.31 para mapilitan po ang mga retail traders na magbenta sa takot. Kahit formal nang pumasok po ang April 1, kailangan po nating mabawi po talaga ang 1.3211 na support dito. Kaya hanggat lumalaki po ang red bars dito sa ating QQE mod indicator, ang momentum ay nasa kampo pa rin ng mga bears.
Ang selyo or seal of approval ay mahalaga, pero ang momentum po ng market ay nagsasabing mag-ingat po tayo sa volatility ngayon. Ayan, paano naman po papasok sa XRP sa structure ng Federal Bank na ito? Ayan, ito po ang tanong ng lahat. Boss, tataas ba sa XRP kapag may bangko na sila? Sa structure po ng Ripple National Trust Bank, si XRP ay mananatiling liquidity tool. Ang bangkong ito ang magsisilbing custodian o tagapangalaga ng mga digital assets. Kapag ang isang malaking institution ay gustong mag-settle ng payment gamit po ang network ni Ripple, si XRP ang gagamitin para sa real-time settlement sa loob ng bangko. Dahil ang bangko ay regulated at supervised ng federal government, mas magiging komportable ang mga traditional na bangko na gamitin sa XRP bilang bridge asset. Hindi na nila kailangang mag-alala sa legalidad dahil ang mismong bangkong nagpapadala ay isang lisensyadong National Trust Bank. Kaya sa aking opinion, sa XRP po ay hindi lamang po basta barya sa senaryong ito. Ito po ay engine oil ng buong makina ng Ripple. Ayan, balikan po natin ang chart kung saan ay pagtuunan naman po natin ng pansin ang kanyang major resistance dito sa presyong 1.5672. Ayan. Yan po ang ating kasalukuyang major resistance ngayon dito. Ayan, sa tingin ko kailangan po natin ng isang napakalakas na fundamental catalyst para mabasag po natin ang resistance na ito. Lalo na't ang ating Hall-Sit indicator ay kulay red pa rin at naka-curve pababa. Kapag naging opisyal na ang bangko, ang demand para kay XRP ay hindi na lang manggagaling sa ating mga retail traders, kundi sa mismong utility demand ng mga institutions. Pero sa ating chart dito, ang numerical reality ay ganito. Kailangan nating makakita ng pagliit ng mga red bars dito sa ating QQE mod bago po natin masabing confirmed na ang rally patungong 1.5672. Kaya ang opinion ko po ay mag-ingat po tayo sa 1.3211 na price level. Kung hindi po ito ma-reclaim agad, matapos po ang balita natin na ito, baka abutin pa tayo ng ilang linggo bago natin masubukan ang 1.5672 na resistance. Ang institutional demand ay long term, pero ang chart natin ngayon ay short term bearish. Yan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang end game at saka ang roadmap matapos po ang April 1. Ayan, matapos po ang formal confirmation, ang susunod na yugto ay ang final launch. Ang Ripple ay kasalukuyang tinatapos ang mga requirements para po sa capital reserves at saka risk controls. Ang federal oversight na ito ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na mag-expand sa buong global financial infrastructure ng walang katapat na kumpanya. Hindi lang ito usaping Amerika dahil National Trust Bank sila. Mas madali po silang makakapag-partner sa iba pang central banks sa buong mundo para sa kanilang mga CBDC projects. Ayan. Ngayon sa aking opinion, ang end game po dito ay ang maging bagong global standard. Ang Ripple ay hindi lang gustong maging bahagi ng system. Gusto po nilang sila ang maging new system. Sa tingin ko, ang National Trust Bank ang huling piraso ng puzzle para tuluyang mapalitan ang mabagal at lumang SWIFT system na ginagamit natin sa loob ng ilang dekada. Ayan. Bilang isang trader, kailangan po natin na maging disiplinado.
Sa kasalukuyang presyo na naglalaro po sa $1.31 na range. Ayan, base po sa ating presyo rito, ayan, pumasok na po siya sa 1.32 pero bumabalik-balik po siya sa 1.31. Yan, ang opinion ko po sa roadmap ay kung maganda po ang news na ito. Ayan, kung maganda po ang magiging impact ng news na ito at biglang mag-reclaim tayo sa itaas ng support, yan po ang ating reclaim signal na siyang ating hinihintay. Pero hanggat lumalaki po ang mga red bars natin dito sa ating QQE mode indicator, asahan po natin ang matinding whipsaw o paggalaw ng presyo ng taas-baba. Ang National Trust Bank ang huling piraso po ng puzzle para sa taong ito na 2026 adoption. Pero sa daily chart, ang 1.3211 ang ating huling linya na kailangang idepensa ng mga bulls bago tayo mag-target ng 1.5672 pataas. Kaya ang opinion ko po ay huwag po tayo mag-FOMO ngayong April 1 kung saan ay hintayin po natin ang confirmation ng mga indicators. Pag-usapan naman po natin ang kahalagahan ng algorithmic trading sa momentum sa ngayon. Yan. Napansin nyo ba ang bilis ng galaw ng bar sa ating QQE mod indicator? Sa mundo po kasi ng institutional finance ngayong taong 2026, ang mga algorithms. Yan, ang mga algorithms na po ang nagpapatakbo ng market. Ang bawat 10,000 XRP blocks na nakikita po nating binibili sa background ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang news po ng traditional trust bank ay pwedeng gamitin ng mga algorithms na ito para mag-create ng volatility. Ayan. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay kung titignan po natin ang ating chart, ang ating Halsey indicator ay kulay red, kung saan ay nagpapakita na ang algorithm ay kasalukuyang pabor sa mga sellers. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang mga institution ay pwede pong mag-manipulate ng price action para makuha ang kanilang desired entry price o yung kanilang kagustuhan na presyo sa $1.31 o mas mababa pa. Kaya ang numerical target na makakuha po ng kahit maliit na bahagi ng global remittance market ay sapat na para sa isang parabolic na galaw. Pero sa ngayon, ang target nating 1.5672 resistance ay mukhang malayo pa dahil po sa bearish momentum ng ating QQE mod indicator dito. Kaya ang aking opinion po para sa lahat ay gamitin po natin ang ating Halsey indicator dito bilang ating gabay. Kapag ang red curve ay naging flat at nagsimulang mag-turn or magbago ng kulay at maging kulay blue, yan po ang hudyat ng institutional era ay formal na ring nagsimula sa ating charts. Kaya wag po tayong magpadala sa ating emosyon ngayong April 1. Manatili po tayo sa logic ng ating mga indicators. Ang presyo pong ginagalawan ni XRP ngayon na 1.32, ayan, 1.31 to 1.32 na price range ay pwedeng maging major buying opportunity. Pero kailangan muna nating makita ang momentum shift. At ayan, bilang pagtatapos, ang Ripple National Trust Bank ay isa po itong higanting hakbang para sa buong crypto industry at para sa bawat mga XRP holder. Sa ilalim po ng federal supervision, ang dambuhalang pader sa pagitan po ng mga digital assets at saka traditional finance ay tuluyan ng guguho sa harap ng ating mga mata. Ngayong April 1, manatili po tayong alerto at mapagmasid. Huwag po tayong magpadala sa mga pranks o fake news
dahil ang realidad ng regulasyon ay narito na at hindi na ito pwedeng pigilan pa. Kaya mag-aral, maging handa at lagi po nating tandaan ang kaalaman at tamang indicators ang ating pinakamalakas na asset sa mundo ng crypto. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.